ang alamat ng puno ng niyog. Noong unang panahon, bago pa magkabuhay ang mga tao, hayop at mga halaman, tanging ang mga Diyos at Diyosa lamang ang umiiral sa kalangitan at sa mga misteryosong lugar na hindi pa nakikita ng mga nilalang sa lupa. Ang mga Diyos at Diyosa ay naninirahan sa kalangitan, isang lugar ng walang hanggan, at doon nila pinamamahalaan ang buong daigdig. Si Bathala, ang pinakamakapangyarihang Diyos sa lahat, ay nakaluklok sa kanyang trono sa pinakamatayog na parte ng kalangitan. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang kapangyarihan ng mundo at ang buhay ng bawat nilalang. Sa kanyang mga utos, ang lahat ng nilalang ay lumitaw at nakipag-ugnayan sa bawat isa sa isang balanse ng kalikasan. Sa kalangitan, binigyan ni Bathala ng liwanag ang unang araw. Ang araw na ito na pinagmumulan ng lahat ng buhay ay sumikat mula sa silangan at nagsilbing gabay para sa lahat ng nilalang sa kalupaan. Kasama ng araw, nilikha rin ni Bathala ang gabi upang bigyan ng tamang pahinga ang lahat ng nilalang. Ang araw at gabi ay nagsimulang mag-ikot at magbigay ng ritmo sa buhay ng mundo. Ang pagkakaroon ng araw at gabi ay nagsilbing paalala sa bawat nilalang ng tamang oras at pag-ikot ng buhay sa kalikasan. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang mga nilikha, napansin ni Bathala na may isang bagay pa na nawawala, isang bagay na magdadala ng kumpletong pagkakaisa sa pagitan ng kalangitan at ng lupa. Habang nakaupo si Bathala sa kanyang trono sa kalangitan, napansin niya ang kabuntot ng kanyang nilikha. Nakita niyang ang mga bundok, mga kagubatan, mga ilog at mga dagat ay puno ng buhay. Ngunit may pakiramdam siya ng hindi pagkakompleto, isang pakiramdam na nagsasabing ang kalikasan ay maganda at maayos, ngunit kulang pa. May naramdaman si Bathala na ang kalikasan ay maaring higit pa sa maganda at masagana. Ito'y kailangang may isang simbolo, isang puno na magsisilbing gabay sa lahat ng nilalang. Habang pinagmamasdan niya ang kabundukan mula sa kanyang trono, naisip ni Bathala na ang puno ay magiging isang mahalagang nilalang sa mundo. Ang puno na magiging tagapamagitan sa pagitan ng langit at lupa, isang simbolo ng koneksyon ng mga Diyos sa mga nilalang sa lupa. Isa itong puno na magsisilbing saksi sa bawat pangyayari sa kalikasan. Isang puno na magiging matatag at magbibigay ng lakas sa mga tao sa tuwing dumarating ang mga pagsubok sa buhay. Pumunta si Bathala sa isang tahimik na lugar sa kabundukan, malayo sa mga tao, upang magdasal at mag-isip ng mas malalim tungkol sa kung anong klaseng puno ang magbibigay ng kanyang kahilingan. Doon, sa isang liblib na kagubatan, nakita ni Bathala ang isang puno na kakaiba. Isa itong puno ng niyog. Ang puno ng niyog ay may matibay at matatayog na katawan, matulis at mahahabang mga dahon, at malalaking prutas na sumasabit sa mga sanga nito. Napansin ni Bathala na ang puno ng niyog ay may kahanga-hangang katangian, matibay, magaan at tumatagal sa anumang uri ng panahon. Itong puno ng niyog ay hindi basta-basta nababali o nahuhulog, kundi patuloy itong tumatayo at nagbibigay ng proteksyon sa mga nilalang sa paligid nito. Ang puno ng niyog ay may espesyal na kahulugan para kay Bathala. Ang kanyang katawan ay matibay,
kaya't siya'y magbibigay ng proteksyon sa mga tao laban sa mga unos at bagyo. Ang kanyang mga prutas ay magbibigay ng sustansya at buhay sa bawat nilalang, kaya't ito'y magagamit sa pagkain, inumin at iba pang gamit. Ang mga dahon ng niyog ay magagamit din sa paggawa ng mga kubo at bubong, kaya't ang bawat bahagi ng niyog ay may gamit at layunin sa buhay ng mga tao. Napansin ni Bathala na ang puno ng niyog ay hindi lamang isang simpleng halaman, kundi isang puno na kumakatawan sa lahat ng aspeto ng buhay, mula sa paglikha, paglago at kahit sa sakripisyo. Bilang isang puno ng buhay at lakas, ipinag-utos ni Bathala na palaganapin ang puno ng niyog sa buong mundo. Pinili niya itong maging simbolo ng lakas, tibay at buhay sa gitna ng mga pagsubok. Ang bawat isla, bawat bayan at bawat kagubatan ay magkakaroon ng mga puno ng niyog. Sa bawat pagsubok na dumarating, ang puno ng niyog ay magsisilbing gabay at magbibigay ng pag-asa sa mga nilalang. Hindi lamang ito isang simbolo ng kalikasan, kundi pati na rin ng pagkakaisa at pagkakaalaman sa pagitan ng tao at kalikasan. Sa bawat pagdaan ng panahon, nakita ni Bathala na ang mga puno ng niyog ay nagsimulang magbigay ng pag-asa sa mga tao. Ang mga tao ay natutong gamitin ang bawat bahagi ng niyog upang magpatuloy sa buhay. Ang tubig ng niyog ay nagsilbing inumin na nagbibigay ng kalusugan at lakas. Ang laman ng prutas ay naging pagkain sa tuwing sila'y nagugutom, at ang balat ng niyog ay ginagamit sa paggawa ng mga kasangkapan at gamit na makatutulong sa kanilang araw-araw na buhay. Maging ang mga dahon ay ginamit sa paggawa ng mga gamit at kubo, mga tahanan ng mga tao na nagsisilbing silungan sa ilalim ng matataas na puno ng niyog. Habang ang mga puno ng niyog ay kumakalat sa bawat bahagi ng mundo, napansin ni Bathala na ang bawat isa sa mga puno nito ay hindi lamang magbibigay ng material na bagay, kundi magbibigay ng mahalagang aral. Natutunan ng mga tao na ang bawat sakripisyo na kanilang ginagawa ay may kabuntot na biyaya. Ang bawat patag na lupa, bundok at kagubatan ay nagsimulang magsalita ng wagas na koneksyon sa kalikasan at sa mga nilalang. Kung darating man ang malupit na bagyo, ang puno ng niyog ay magsisilbing simbolo ng lakas at tibay ng tao at kalikasan. Isang gabi, habang nagmamasid si Bathala sa kanyang mga nilikha mula sa kalangitan, nakangiti siyang tumingin sa mga puno ng niyog. Alam niyang napili na niya ang pinakamagandang puno na magdadala ng pagmamahal, lakas at proteksyon sa bawat nilalang. Ipinagdiwang ni Bathala ang simula ng isang bagong yugto sa buhay ng bawat tao at kalikasan, at ang puno ng niyog ay magsisilbing simbolo ng walang katapusang pagkakaisa at pagmamahal sa kalikasan. Matapos likhain ni Bathala ang mundo at ang mga nilalang na nagpuno sa kalikasan, napansin niyang ang kanyang mga nilikha ay nagsimulang magsanib at magtaglay ng sariling buhay at layunin, habang ang mga puno, hayop at tao ay nagiging bahagi ng buhay sa kalupaan. Si Bathala ay patuloy na nagmamasid sa bawat sulok ng mundo, hinihiling na ang lahat ay mananatili sa balanse
Ang kalikasan ay gumagalaw sa isang mahigpit na sistema. Ang hangin ay patuloy na humihip, ang mga ilog ay patuloy na dumadaloy, at ang mga puno ay patuloy na lumalaki at namumunga. Ngunit may isang bagay na napansin si Bathala. Bagamat ang kalikasan ay punong-puno ng buhay, may pakiramdam siya na may isang aspeto ng kalikasan na hindi pa naaabot, isang aspeto ng mas mataas na pagkakakilanlan at kasaysayan na mag-uugnay sa bawat nilalang. Kailangan ng isang Diyos na magmamasid sa kalikasan at magbigay ng gabay upang panatilihin ang tamang balanse sa pagitan ng bawat elemento ng mundo. Si Bathala ay nagpasya na lumikha ng isang Diyos ng kalikasan, isang Diyos na magpapayapa sa kagubatan at magbibigay ng gabay sa mga hayop, halaman at mga nilalang. Tinawag niyang siya ang Diyos ng kalikasan. Si siya ay walang kakayahang magtangi ng kulay, hugis o itsura. Sa halip, siya ay isang maligaya at maasahang nilalang na nagsisilbing tagapamagitan ng kalikasan at ng mga Diyos. Ang pangunahing layunin ni siya ay upang tiyakin na ang lahat ng nilalang sa kalikasan ay magtataglay ng harmonyo at respeto sa isa't isa. Siya ang tagapangalaga ng mga kagubatan, mga bundok, mga ilog at mga hayop. Siya rin ang nagmamasid sa bawat halaman na namumunga, bawat puno na naglalaman ng buhay at bawat nilalang na umiiral sa kalupaan. Si siya ay hindi makikita ng mata ng tao, ngunit mararamdaman ang kanyang presensya sa lahat ng kalikasan, mula sa pinakamaliit na insekto hanggang sa pinakamataas na bundok. Si Bathala na mayroong mataas na layunin sa mga nilalang ng mundo ay ipinagkatiwala kay siya ang mahirap at magaan na tungkulin. Kaya naman si siya ay lumitaw mula sa mga ulap at nagsimulang maglakbay sa mga kagubatan, bundok at ilog. Sa bawat lugar na pinuntahan niya, pinapakita niya sa mga nilalang ang kahalagahan ng pagiging isa sa kalikasan at ng pagmamahal sa bawat nilalang. Siya ay nagtuturo sa mga puno at halaman na hindi sila nag-iisa. Pinipilit niyang ipakita sa mga hayop ang kahalagahan ng bawat isa sa kanila at ang papel nila sa pagpapalaganap ng buhay sa kalikasan. Sa kanyang pagdating sa isang maliit na baryo sa tabi ng isang kagubatan, nakatagpo siya ng isang batang manguukit ng kahoy na nagngangalang Juan. Si Juan ay mahilig mag-ukit ng mga bagay na makikita sa kagubatan, tulad ng mga hayop at mga puno. Minsan, nakatambay si Juan sa ilalim ng isang matayog na puno ng niyog at nag-iisip kung anong bagay ang maaari niyang ukitin mula sa kahoy. Tinutuklas ni Juan ang kakayahan niyang mag-ukit, ngunit napansin niyang hindi pa siya nakagawa ng isang bagay na makakapagbigay ng kasiyahan sa kanya. Isang araw, nakatagpo siya ng isang kakaibang puno sa kagubatan, isang punong hindi niya pa nakita. Ang puno ng niyog na matibay at puno ng buhay ay nagbigay sa kanya ng inspirasyon. Si siya ay lumapit kay Juan at nagsabi, "Juan, nakita ko ang iyong pagsisikap, ngunit may kailangan kang malaman. Ang iyong mga ukit ay mahalaga, ngunit ang tunay na layunin ng iyong pag-ukit ay hindi lamang upang magbigay saya, kundi upang maipakita ang pagkakaisa
ng mga nilalang sa kalikasan. Ang kahoy na iyong uukitin tulad ng puno ng niyog ay simbolo ng buhay. Hindi ito magiging matibay at magbibigay ng kaginhawaan kung wala itong koneksyon sa iba. Pinagmamasdan ni Juan siya at habang tumitingin sa puno ng niyog, napansin niyang may kakayahan siya upang gawing mas makulay at buhay ang kanyang mga ukit. Ang mga ukit na kanyang ginagawa ay nagiging simbolo ng pagpapakita ng pagmamahal sa kalikasan at sa mga nilalang. Pinili ni Juan na mag-ukit ng mga imahe ng mga puno, mga hayop at mga nilalang ng kagubatan sa kanyang kahoy upang ipakita ang pagkakaisa ng lahat ng nilalang sa kalikasan. Habang tumatagal, natutunan ni Juan mula kay siya ang kahalagahan ng tamang pangangalaga sa kalikasan. Nalaman niyang hindi sapat na ang bawat puno at hayop ay magtaglay ng layunin lamang para sa kanilang sarili, kundi ang bawat isa ay bahagi ng isang mas malaking layunin, ang pagiging bahagi ng kalikasan. Ang bawat nilalang ay nagsisilbing isang piraso ng puzzle na kailangang magtaglay ng tamang lugar at koneksyon upang makapagbigay ng buo at mas maganda at masaganang mundo. Siya ay nagsilbing tagapamahala ng kalikasan at tinuruan niya ang bawat nilalang ng kahalagahan ng bawat isa. Sa bawat puno, ang mga ibon ay nakakapagpahinga sa kanilang mga sanga. Sa bawat ilog, ang mga isda ay nakakapaglayag at kumikilos sa daloy ng tubig. At sa bawat kagubatan, ang mga hayop ay may mga papel na ginagampanan upang mapanatili ang balanse ng kalikasan. Ang bawat nilalang ay nakatulong sa isang malaking sistema ng buhay na nagsimula sa mga utos ni Bathala at ng mga Diyos at Diyosa ng kalikasan. Kaya't sa bawat pag-usbong ng araw, siya ay patuloy na naglalakbay sa buong mundo upang magbigay gabay sa mga nilalang ng kalikasan. Pinipilit niyang maging isang simbolo ng pagkakaisa at pagmamahal sa kalikasan. Kasama siya ni Bathala sa pag-alaga at pagpapalaganap ng kalikasan upang ang bawat nilalang mula sa pinakamaliit na insekto hanggang sa pinakamataas na puno ng niyog ay magtaglay ng isang layunin at kahulugan sa kanilang pag-iral. Habang ang mundo ay patuloy na umiikot, ang kalikasan ay dumaan sa isang malalim na pagbabago. Ang mga tao, hayop at halaman ay nagsimulang magtulungan at magtaglay ng balanseng sistema ng buhay. Ang mga puno ng niyog na ipinagkaloob ni Bathala upang magsilbing simbolo ng lakas, proteksyon at pagkakaisa ay nagsimulang mamulaklak sa bawat sulok ng kalikasan. Ngunit sa kabila ng lahat ng magagandang bagay na nagaganap sa kalikasan, may mga nag-aalab na hidwaan sa mga Diyos at Diyosa sa kalangitan na nagbabanta sa pagkakaisa ng mundo. Ang mga Diyos na naninirahan sa kalangitan ay may kanya-kanyang pananaw at layunin. Bagamat si Bathala ang pinakamakapangyarihan, hindi niya kayang pamunuan ang lahat ng mga Diyos na may kani-kaniyang layunin at ambisyon. Sa bawat kanto ng kalangitan, may mga Diyos at Diyosa na hindi sumasang-ayon sa mga desisyon ni Bathala at naniniwala na ang bawat isa sa kanila ay may karapatang magtakda ng mga alituntunin at patakaran sa mundo. Sa ganitong sitwasyon, nagsimula ang isang digmaan sa kalangitan, isang digmaan ng mga Diyos na naglalaban
para sa kapangyarihan at kontrol sa mundo. Si Bathala bilang tagapamahala ng kalikasan at tagapagtanggol ng mga nilalang sa lupa ay hindi pwedeng manatiling tahimik sa harap ng digmaang ito. Habang ang mga Diyos ay nagsasagupaan sa langit, ang kalikasan ay nagsimulang magbago. Ang mga ilog ay nagbago ng daloy, ang mga bundok ay nagsimulang magyeyelo, at ang mga hayop ay nagtaglay ng mga bagong ugali. Ang lahat ng ito ay mga palatandaan ng digmaang dumaan sa kalangitan. Ang mga nilalang sa lupa ay naguguluhan at takot na makita ang pagbabago ng kalikasan na nagiging sanhi ng pagkabahala sa buong mundo. Ang digmaang ito, bagamat nakatago sa likod ng ulap ng langit, ay may malalim na epekto sa lahat ng nilalang sa mundo. Nakita ni siya, ang Diyos ng kalikasan, ang panganib na dulot ng digmaang ito. Hindi siya makapanatili ng tahimik habang ang kalikasan ay unti-unting nasisira. Sa bawat pag-alon ng hangin at pag-ulan, siya ay nagdesisyon na makialam at maghanap ng paraan upang mapanatili ang balanseng sistema ng buhay na kanyang ipinagkatiwala sa mundo. Isa sa mga pangunahing layunin ni siya ay ang pagpapanatili ng pagkakaisa at paggalang sa bawat nilalang sa kalikasan. Kung ang mga Diyos at Diyosa ay patuloy na mag-aaway, ang kalikasan ay hindi na magiging masigla at malusog sa kabutihang palad. Siya ay may kakayahang makipag-ugnayan sa mga nilalang sa lupa, kaya't nagpasya siyang magtungo sa mga bayan at magsimula ng isang paglalakbay upang hanapin ang isang taong may kakayahang magtanggol sa kalikasan at magtaguyod ng kapayapaan sa mga Diyos. Habang naglalakbay siya, nakatagpo siya ng isang batang mang-uukit ng kahoy na nagngangalang Lakandula. Si Lakandula ay isang matapang na kabataan na may kakayahang mag-ukit ng mga bagay sa kahoy, ngunit hindi lamang sa pagiging magaling na mang-uukit kilala si Lakandula. Siya ay isang batang may pusong maligaya at may malasakit sa kalikasan. Minsan, habang nakaupo sa ilalim ng isang puno ng niyog, nakita ni Lakandula ang isang kakaibang nilalang na lumapit sa kanya. Siya, ang Diyos ng kalikasan. Lakandula, ang sabi ni siya, nakita ko ang iyong malasakit sa kalikasan at sa iyong puso ang hangarin mong magbigay ng kabutihan sa bawat nilalang. Ngunit sa kasalukuyan, ang kalikasan ay nasa panganib dahil sa digmaang nagaganap sa kalangitan. Nais ko sanang humingi ng tulong mula sa iyo. Nagulat si Lakandula sa kanyang narinig, ngunit hindi siya nag-atubiling makinig sa Diyos ng kalikasan. Anong maitutulong ko, o Diyos ng kalikasan? Wala akong lakas upang harapin ang mga Diyos at Diyosa sa kalangitan, tugon ni Lakandula. Ngunit siya ay nagpatuloy, hindi sa pamamagitan ng lakas ng katawan, Lakandula, kundi sa pamamagitan ng lakas ng iyong puso at ng iyong pananampalataya. Kailangan ko ng isang tao na magtatanggol sa kalikasan at magpapakita ng tamang halimbawa sa mga Diyos. Ang iyong tapang at malasakit sa kalikasan ang magiging sandata mo. Sa mga salitang iyon, si Lakandula ay nagpasya na sumama
kay siya at maging tagapagtanggol ng kalikasan. Nagbigay siya kay Lakandula ng isang mahiwagang kahoy na may nakaukit na mga simbolo ng kalikasan, isang simbolo ng lakas at proteksyon. Ipinagkaloob ni siya ang kanyang biyaya kay Lakandula na nagsimula ng maglakbay upang harapin ang digmaan sa kalangitan. Habang si Lakandula ay nagsimula ng kanyang paglalakbay, napansin niyang hindi siya nag-iisa. Ang mga puno ng niyog ay nagsimulang magbigay lilim sa kanya. Ang mga hayop ay nagbigay gabay at ang hangin ay humaplos sa kanyang mga pisngi. Ang kalikasan ay tila nagbibigay ng lakas kay Lakandula at siya ay nagpatuloy na maglakbay patungo sa langit upang ipaglaban ang kalikasan. Habang patuloy na umiikot ang mundo at nagkakaroon ng digmaan sa kalangitan, ang mga nilalang sa lupa ay nagsimulang magdusa sa epekto ng digmaang ito. Ang mga ilog ay nagsimulang magbago ng kanilang daloy. Ang mga bundok ay nagkakaroon ng mga lindol at ang mga hayop ay nagiging balisa. Sa lahat ng ito, ang kalikasan ay nagiging malupit at magulo. Kaya't si Lakandula sa tulong ni siya ay patuloy na naglalakbay upang maghanap ng paraan upang maitigil ang digmaan at mapanumbalik ang kaayusan sa mundo. Matapos ang ilang araw ng paglalakbay, dumating si Lakandula sa isang lugar sa taas ng mga bundok kung saan ang mga ulap ay nagtataglay ng mga makakapal na ulap ng dilim. Sa lugar na ito, nakatagpo siya ng isang malaking palasyo na tinatawag na palasyo ng mga diyosa ng kaguluhan, kung saan ang mga Diyos at Diyosa na may masamang layunin ay nagtataglay ng kanilang mga kapangyarihan at nag-aaway para sa kontrol ng kalikasan. Isang malupit na Diyosa ang nakatayo sa harap ng palasyo si Maya, ang Diyosa ng kaguluhan at digmaan. Siya ay isang Diyosa na puno ng galit at ambisyon, at siya ang nagpasimula ng digmaan sa kalangitan upang makuha ang kapangyarihan ng mundo at kalikasan. Narito ka ba, Lakandula, upang magtanggol sa kalikasan? Tanong ni Maya habang tinutok ang kanyang masamang mata sa batang mang-uukit. Kung nais mong itigil ang aming digmaan, kailangan mong ipakita sa amin kung bakit kami dapat magtiwala sa mga nilalang sa lupa. Hindi ko nakikita ang halaga ng inyong mga puso sa labis na kasakiman ng inyong mga Diyos. Si Lakandula ay hindi natatakot sa mga salitang binitiwan ni Maya. Alam niyang sa kanyang misyon ay hindi siya magtatagumpay sa lakas lamang, kundi sa pamamagitan ng tapang at malasakit sa kalikasan. Ang mga puno ng niyog na nagsilbing gabay sa kanyang paglalakbay ay nagsimulang magbigay ng lakas at proteksyon, at sa bawat hakbang na kanyang ginawa, naranasan niya ang presensya ng kalikasan na nagbigay lakas sa kanyang katawan at isip. Hindi kami magtitiwala sa digmaan at galit, tugon ni Lakandula. Ang aming lakas ay nagmumula sa pagkakaisa, hindi sa pagkakawatak-watak. Ang kalikasan ay nagsisilbing saksi sa bawat nilalang na nagbibigay malasakit sa isa't isa. Hindi ninyo kailangang magtangkang sakupin ang lahat ng ito. Hindi ito sa iyo o sa akin, kundi sa lahat ng nilalang
na matatagpuan sa mundo. Nagtaka si Maya sa mga salitang binitiwan ni Lakandula, ngunit hindi siya bumawi. Tumawa siya ng malakas at ipinakita ang kanyang kapangyarihan sa kanyang mga kamay. Nagsimulang magtipon ang mga ulap na may dalang matinding hangin at kidlat. Mabilis na bumangon ang isang malaking bagyo sa kalangitan at ang buong palasyo ay napuno ng mga sigaw ng hangin at tunog ng mga kidlat. Bakit maghihintay pa tayo? Ipasa na natin ang wakas ng kalikasan. Sigaw ni Maya, ngunit si Lakandula ay nanatiling matatag at hindi tinatablan ng takot. Pinagtuunan niya ng pansin ang kahoy na ibinigay ni siya, ang Diyos ng kalikasan. Ang kahoy na iyon ay nagtataglay ng mga ukit ng buhay, mga imahe ng mga puno, hayop at mga nilalang sa kalikasan. Sa bawat paghawak ni Lakandula sa kahoy, naramdaman niya ang lakas ng kalikasan na pumapasok sa kanyang katawan. Hindi siya nag-iisa. Ang kalikasan ay nasa kanya at sa kanyang mga kamay. Nagsimulang magsimbolo ang kahoy ng niyog, isang puno na matatag, matibay at hindi kayang masira ng mga bagyo. Ang isang matinding kidlat ay bumagsak mula sa kalangitan at tumama sa direksyon ni Lakandula. Ngunit sa halip na matumba, ang kahoy na hawak niya ay nagbigay ng liwanag. Ang liwanag na iyon ay kumalat at bumalik sa mga ulap na bumabalot kay Maya. Ang sinag ng liwanag ay tila nagsisilibing sa gisag ng kalikasan na nagbabalik ng kapayapaan at balanse. Hindi mo kayang wasakin ang kalikasan, sigaw ni Lakandula. Ang kanyang tinig ay puno ng lakas at tapang. Ito ay buhay at ang bawat nilalang na umiiral ay may layunin at kahalagahan. Sa mga salitang iyon, nagbago ang galit na nasa loob ni Maya. Unti-unting nawala ang mga ulap at ang bagyo na bumangon mula sa kanyang mga kamay. Ang mga kidlat ay humupa at ang hangin ay bumalik sa kanyang tahimik na daloy. Si Maya ay nagulat, ngunit sa kabila ng kanyang galit, naramdaman niya ang kapangyarihan ng kalikasan na hindi kayang kontrolin ng sinuman. Ang kalikasan ay isang buhay na nilalang na hindi maaaring pag-aari ng isang diyosa lamang. Ang iyong lakas ay hindi nakasalalay sa kapangyarihan, kundi sa malasakit at pagkakaisa, wika ni Maya habang tinitingnan si Lakandula. Tama ka, Lakandula. Hindi ko na kayang patuloy na maghasik ng digmaan. Sa mga salitang iyon, si Maya ay nagpakumbaba at tumalikod, naglakad palayo mula sa palasyo. Nagbigay siya ng pangako na hindi na niya muling papangunahan ang digmaan sa kalangitan. At sa pag-alis ni Maya, ang mga ulap ay nagsimulang magbukas at nagbigay daan sa liwanag ng araw. Si Lakandula ay hindi lamang nagtagumpay sa pakikipaglaban sa diyosa ng digmaan, kundi ipinakita niya sa lahat ng nilalang sa kalikasan ang halaga ng pagkakaisa at malasakit sa bawat isa. Ang lakas ng kalikasan ay hindi nakasalalay sa mga Diyos na may ambisyon, kundi sa mga nilalang na may malasakit sa bawat bahagi ng mundo. Habang si Lakandula ay bumaba mula sa mga bundok at bumalik sa kanyang bayan, naramdaman niyang ang bawat hakbang na kanyang ginawa ay nagsilbing simbolo ng kapayapaan at tagumpay ng kalikasan. Ang mga puno ng niyog ay nagsimulang magbigay ng mas maraming bunga at ang mga nilalang sa lupa ay nagbalik sa kanilang normal na buhay
ang kalikasan ay muling bumalik sa balanse. Matapos ang matinding laban na naganap sa kalangitan, nagbalik si Lakandula sa kanyang bayan upang magpahinga at mag-isip tungkol sa mga nangyari. Bagamat nagtagumpay siya sa digmaan ng mga Diyos, may isa pa siyang misyon na kailangang tugunan, ang pagbabalik ng kapayapaan at pagkakaisa sa mga nilalang sa lupa. Ngunit habang siya ay naglalakad sa mga daan ng kanyang bayan, isang bagay ang nagbigay liwanag sa kanyang puso. Isang batang babae na ang pangalan ay Dalisay. Si Dalisay ay isang dalaga mula sa isang malapit na nayon. Hindi lamang siya kilala dahil sa kanyang kagandahan, kundi pati na rin sa kanyang kabutihan at malasakit sa kapwa. Isa siya sa mga batang lumaki sa kabundukan kasama ang kanyang pamilya sa pagtulong sa pag-aalaga ng mga halaman at hayop sa paligid. Ang pangalan ni Dalisay ay sumasalamin sa kanyang pagkatao, purong-puro at masinop sa lahat ng bagay. Ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang mga bituin sa kalangitan, at ang kanyang mga ngiti ay nagdudulot ng init sa puso ng bawat nilalang. Isang araw, habang si Lakandula ay naglalakad sa tabi ng ilog, nakatagpo siya ng isang batang babae na naglalaba ng mga damit sa tabi ng tubig. Nakita niyang si Dalisay ang batang babaeng iyon, at ang mga mata nila ay nagtagpo. Sa mga sandaling iyon, may naramdaman si Lakandula na kakaibang init sa kanyang dibdib, na tila ang bawat hakbang ay nagsusumbong ng damdaming hindi niya kayang ipaliwanag. "Magandang araw, Dalisay," wika ni Lakandula nang siya'y lumapit kay Dalisay. Ang araw na ito ay punong-puno ng liwanag. Ano ang iyong ginagawa? Tumingin si Dalisay kay Lakandula at ngumiti. "Magandang araw din, Lakandula," sagot niya. "Naglalaba lang po ako. Ang ilog na ito ay nagbibigay buhay at kalusugan sa aming buong komunidad. Ang tubig nito ay pinagmumulan ng aming lakas." Nagulat si Lakandula sa sagot ni Dalisay. Hindi lang pala siya isang simpleng dalaga. Siya ay isang batang may malasakit at pangunawa sa kalikasan. "Ang iyong mga salita ay puno ng karunungan," wika ni Lakandula. "Marami akong natutunan sa iyo." Simula noon, si Lakandula at Dalisay ay naging magkaibigan. Ang kanilang mga araw ay punong-puno ng pagtutulungan, pagkakaunawaan at pagmamahalan sa kalikasan. Ang mga hapon ay nagiging mas makulay sa mga kwento ni Dalisay tungkol sa mga hayop sa kagubatan, mga puno sa bukirin at mga halaman na nagbigay buhay sa kanila. Si Lakandula naman ay nagbahagi ng mga kwento tungkol sa mga Diyos at Diyosa at ang digmaang naganap sa kalangitan na siya mismo ang nakasaksi. Habang tumatagal, ang kanilang pagkakaibigan ay naging isang malalim na pagmamahalan. Si Lakandula ay natutong magpatawad sa mga kahapon, at si Dalisay naman ay natutong yakapin ang mga sakripisyo at pangarap ni Lakandula. Si Dalisay ay isang magandang halimbawa ng tapang at pag-ibig, at si Lakandula ay natutunan mula sa kanya ang mga aral ng pag-unawa sa mga nilalang sa mundo. Lakandula, isang araw habang sila'y magkasama sa tabi ng ilog, nagsimula si Dalisay. "Alam ko na marami kang ipinaglalaban, ngunit sa kabila ng lahat ng iyong laban, may isang bagay na hindi ko kayang ipaliwanag na natutunan ko mula sa mga puno at hayop. Ang tunay na kapayapaan ay nagsisimula sa ating mga puso. Ang pagkakaisa ng mga nilalang ay nakasalalay sa ating pagkakaroon ng malasakit
sa isa't isa. Sila Kandula ay nanahimik sandali at nag-isip. "Dalisay," sabi niya, "mahal kita. Ikaw ang naging ilaw ng aking mundo. Hindi ko alam kung paano ko nahanap ang aking lakas. Ngunit nang makilala kita, napagtanto ko na ang tunay na lakas ay hindi nakasalalay sa digmaan, kundi sa pagmamahal at pagkakaisa." Nang marinig ni Dalisay ang mga salitang ito mula kay Lakandula, ang puso niya ay tumaas sa saya. "Hindi ko rin alam, Lakandula," sagot niya. "Ngunit alam ko na kung magkasama tayo, wala tayong kailangang katakutan. Ang kalikasan at ang ating pagmamahal sa isa't isa ay magsisilbing gabay sa mga araw na sumunod." Si Lakandula at Dalisay ay nagsimula ng mangarap ng isang mas magandang mundo, isang mundong hindi puno ng digmaan at kalungkutan, kundi puno ng pagmamahal at pagkakaisa. Ang kanilang pag-ibig ay naging simbolo ng pagkakaisa ng kalikasan at ng mga tao. Sa bawat punong itanim nila, sa bawat hayop na inalagaan nila, sa bawat ilog na pinangalagaan nila, nagpatuloy ang kanilang pagmamahal at ang kanilang layunin na magbigay liwanag sa mundo. Isang araw, habang si Lakandula at Dalisay ay naglalakad sa kabundukan, natuklasan nila ang isang matayog na puno ng niyog. Ito ay isang simbolo ng lahat ng kanilang mga pagsusumikap. Ang punong ito ay matatag at matibay tulad ng kanilang relasyon. Ang mga prutas nito ay nagsilbing pagninilay-nilay sa mga biyaya ng kalikasan, at ang mga dahon nito ay nagsilbing sagisag ng kanilang layunin na maging tagapagtanggol ng kalikasan at tagapangalaga ng mundo. Dalisay, itong simbolo ng ating pagmamahal, wika ni Lakandula. Katulad ng punong niyog, magsisilbing gabay tayo sa lahat ng nilalang. Sa bawat hamon ng buhay, ang ating pag-ibig ang magbibigay lakas upang magpatuloy. At sa ilalim ng puno ng niyog, nagtagumpay ang kanilang pagmamahalan. Ang bawat hakbang nila ay nagsilbing hakbang ng bagong pag-asa para sa kalikasan, at ang bawat puno ng niyog na itinanim nila ay nagsilbing simbolo ng kanilang layunin, ang magbigay buhay at pag-asa sa mundong puno ng pagmamahal at pagkakaisa. Ang mundo ay patuloy na umiikot, at sa bawat araw na dumaan, ang mga nilalang sa kalikasan ay nagsimulang magbalik sa kanilang mga normal na buhay. Si Lakandula at Dalisay ay patuloy na nag-aalaga sa kanilang komunidad, nagtatanim ng mga puno, nag-aalaga ng mga hayop, at nagbigay gabay sa mga tao upang mapanatili ang balanse ng kalikasan. Sa bawat isa sa kanila, ang kalikasan ay isang saksi sa kanilang mga buhay at pagmamahal, at ito ay nagiging isang mahalagang bahagi ng kanilang pagkatao. Ngunit hindi nagtagal, isang malupit na pagsubok ang dumating sa kanilang buhay. Isang malupit na bagyo na hindi inaasahan ang dumaan sa kalangitan at sa mga kabundukan. Ang bagyong ito ay mas malakas kaysa sa mga naunang bagyo na kanilang naranasan. Nagdala ito ng matinding ulan, malalakas na hangin, at mga kidlat na nagdulot ng pagkasira sa mga kabundukan, mga ilog, at mga tahanan. Ang bagyong ito ay tila isang pahayag ng mga Diyos sa kalangitan na ang balanse ng kalikasan ay muling nasisira. Sa ilalim ng matinding bagyo, ang mga puno ay nagsimulang matumba, ang mga ilog ay nagbaha, at ang mga nilalang sa lupa ay nagsimulang magtakbuhan upang makahanap ng ligtas na lugar. Sila Kandula at Dalisay ay nagmamadaling tumulong sa mga tao
sa kanilang bayan, tumutok sa mga nasirang bahay at tinulungan ang mga hayop na matutong maghanap ng matitirahan. Sa kabila ng lakas ng bagyo, hindi nila tinanggap na mawalan ng pag-asa. Ang kanilang layunin ay hindi lamang protektahan ang kanilang bayan, kundi maging isang simbolo ng lakas at tibay sa kalikasan. Habang sila Kandula at Dalisay ay nagtutulungan upang magligtas ng mga tao at mga hayop, napansin nila ang isang bagay na mas malupit kaysa sa bagyong dumaan. Ang punong niyog na simbolo ng kanilang pagmamahal at lakas ay nagiging mahina sa malalakas na hangin. Ang mga sanga ng punong niyog ay nagsimulang manginig. Ang mga dahon nito ay napuputol at ang matibay nitong katawan ay nagsimulang magdulot ng mga pagkabasag. Ang punong niyog na siyang naging gabay sa kanila ay tila nawawala ng lakas sa harap ng bagyong ito. Lakandula, Dalisay, sigaw ni siya ang Diyos ng kalikasan mula sa kalangitan. Ang bagyong ito ay dulot ng digmaan sa kalangitan. Ang mga Diyos at Diyosa ay hindi na muling magtutulungan. Ang lakas ng kalikasan ay nagiging magulo at ang lahat ng nilalang sa lupa ay apektado. Hindi matitinag sila Kandula at Dalisay sa harap ng matinding pagsubok. Hindi kami matitinag, siya, wika nila Kandula. Tinutulungan namin ang bawat isa upang magpatuloy. Ang kalikasan ay patuloy na magbibigay lakas kahit gaano man kalakas ang bagyo. Sa kabila ng mga alon at hangin, sila Kandula at Dalisay ay nagtulungan upang protektahan ang kanilang bayan at mga hayop. Pinagmamasdan ni siya mula sa kalangitan ang kanilang tapang at lakas ng loob. Ang mga puno ng niyog na kanilang itinanim ay nagsimulang magbigay lilim at proteksyon sa mga tao, at ang mga hayop ay nagsimulang maghanap ng ligtas na lugar sa ilalim ng matibay na mga puno. Habang ang bagyo ay patuloy na dumaan, napansin nila Kandula na hindi lahat ng mga puno ay natumba. Ang mga puno ng niyog na nagsilbing simbolo ng lakas at pagmamahal ay patuloy na nakatayo, bagamat ang ilan sa mga sanga at dahon nito ay napinsala. Tinutulungan nila Kandula ang mga tao na magtulungan upang muling itayo ang kanilang mga tahanan at magplano para sa mga susunod na hakbang sa pag-aalaga sa kalikasan. Ang bagyong ito ay isang paalala sa lahat ng nilalang sa mundo na ang kalikasan ay hindi kayang kontrolin ng mga Diyos at Diyosa. Bagamat ang kalikasan ay may mga pagsubok na dumarating tulad ng bagyo at unos, ang kalikasan ay patuloy na magbibigay ng buhay at lakas sa mga nilalang na may malasakit at pagmamahal sa isa't isa. Hindi lahat ng bagyo ay magtatagal, sabi ni Dalisay habang nakatayo sila sa ilalim ng punong niyog. Ang bawat bagyo ay may dahilan at pagkatapos ng bagyong ito, magbabalik ang liwanag at pag-asa. Si Lakandula ay tumingin kay Dalisay at ngumiti. Tama ka, ang kalikasan ay patuloy na magbibigay sa atin ng pag-asa at lakas upang magpatuloy. Matapos ang matinding bagyo, nagsimulang magbalik ang katahimikan sa kanilang bayan. Ang mga puno ng niyog ay muling lumago at ang kalikasan ay nagsimulang magbalik sa tamang balanse. Ang mga hayop ay nagsimulang magbalik sa kanilang mga tahanan
at ang mga tao ay nagsimula ng magtulungan upang muling buhayin ang kanilang mga kabuhayan. Ang bawat hakbang na ginawa nila ay nagsilbing hakbang patungo sa muling pagbuo ng isang mas maganda at mas maligaya na mundo. Isang mundo na puno ng pagmamahal, pagkakaisa at malasakit sa kalikasan. Sa bawat bagyong dumarating, nagsisilbing simbolo ang punong niyog ng lakas, tibay at sakripisyo ng mga nilalang. Ang kalikasan ay hindi natitinag ng mga pagsubok, kundi patuloy na nagiging bahagi ng bawat nilalang na may malasakit at pagkakaisa. Ang pagmamahal sa kalikasan ay nagsisilbing lakas upang magpatuloy at sa ilalim ng punong niyog, muling natutunan ng bawat isa na ang tunay na lakas ay hindi nakasalalay sa kapangyarihan, kundi sa pagmamahal at pagkakaisa ng bawat nilalang sa mundo. Matapos ang matinding bagyo, nagpatuloy ang buhay sa bayan nila Kandula at Dalisay, habang ang mga ilog ay nagsimulang magbalik sa kanilang normal na daloy at ang mga bundok ay muling bumangon mula sa pagkasira. Isang mahalagang aral ang nagsimulang magbukas sa kanilang mga puso, ang sakripisyo at pagmamahal ng kalikasan. Ang mga puno ng niyog na itinanim nila na nagsilbing simbolo ng pag-asa at lakas ay nagsimulang magbigay ng bagong buhay. Ngunit sa kabila ng kanilang matibay na katawan, hindi lahat ng puno ng niyog ay nakaligtas sa matinding bagyo. Isa sa mga pinakamahalagang puno ng niyog na kanilang itinanim ay nasira. Ang punong ito ay hindi lamang isang simbolo ng lakas at tibay, kundi isang saksi sa pagmamahal at pagkakaisa nila Kandula at Dalisay. Ito ang puno na nagsilbing gabay sa kanilang mga hakbang, isang matatag na puno na hindi matitinag ng mga bagyo at unos. Ngunit ngayon, ang punong ito ay nagbigay daan sa isang mas malalim na mensahe, ang sakripisyo para sa ikabubuti ng nakararami. Sila Kandula na nakatayo sa harap ng nasirang puno ng niyog ay nagmasid sa mga sanga nitong nahulog at ang mga dahon na nalagas. Isang matinding lungkot ang pumuno sa kanyang puso. Dalisay, tingnan mo, wika nila Kandula. Ang punong ito ay nagbigay ng proteksyon sa ating bayan. Ngunit ngayon, hindi na ito magtatagal. Ang kanyang mga sanga ay naputol at ang mga dahon ay natabunan ng hangin at ulan. Si Dalisay ay lumapit kay Lakandula at pinatnubayan siya ng isang mainit na ngiti. Hindi ito ang wakas ng punong niyog, Lakandula. Hindi mo ba nakikita? Ang puno ng niyog ay hindi lamang isang puno. Ang bawat sanga, bawat dahon, bawat prutas nito ay nagsilbing bahagi ng kalikasan. Ang kanyang sakripisyo ay hindi nawawala, kundi nagiging bahagi ng bagong buhay. Ang mga salita ni Dalisay ay nagsilbing ilaw sa dilim ng lungkot na nararamdaman nila Kandula. Sa pamamagitan ng kanyang mga mata, napansin niyang tama si Dalisay. Ang puno ng niyog ay nagbigay ng kanyang buhay, ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, patuloy pa ring magbibigay ito ng biyaya sa mga susunod na henerasyon. Ang sakripisyo ng puno ay nagsilbing simbolo ng pagmamahal sa kalikasan at sa mga nilalang na nakatirang sa mundo. Habang ang mga tao sa bayan ay nagsisimulang magtulungan upang mag-ayos ng mga nasirang tahanan, sila Kandula ay nagbigay ng isang mensahe sa lahat ng mga tao. Ang sakripisyo ng punong niyog
ay isang paalala sa atin. Hindi lahat ng bagay sa buhay ay mananatili magpakailanman. Ngunit ang mga sakripisyo ay nagiging bahagi ng mas malaking layunin, ang magbigay buhay at pag-asa sa iba. Hindi nagtagal, ang mga puno ng niyog na nasira ng bagyo ay nagsimulang magbigay ng mga bagong sanga. Ang mga bagong puno ay nagsimulang lumago at ang bawat prutas nito ay nagsilbing paalala ng lakas at tibay ng kalikasan. Ang mga matibay na ugat ng puno ng niyog ay nagsilbing gabay sa mga tao na nagsimulang magtanim muli ng mga puno upang mapanatili ang balanse ng kalikasan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, sila Kandula at Dalisay ay hindi nakalimot sa sakripisyo ng punong niyog. Sa bawat pagtatanim ng bagong puno, ang mga tao ay nagdasal at nagpasalamat sa punong ito na nagbigay ng buhay at proteksyon. Nagpatuloy ang mga tao sa pagbabalik loob sa kalikasan, pinapangalagaan ang mga puno at tinutulungan ang bawat isa upang muling bumangon mula sa mga pagsubok. Si Isya, ang Diyos ng kalikasan, ay patuloy na nagmamasid sa mga nilalang. Nakita niyang ang mga sakripisyo ng mga nilalang sa lupa ay nagsimulang magbigay ng bagong kahulugan sa buhay ng bawat isa. Ang kalikasan ay hindi lamang isang bagay na dapat pangalagaan, wika ni Shah. Ito ay isang buhay na patuloy na nagsisilbing gabay at saksi sa pagmamahal at pagkakaisa. Ang bawat sakripisyo ay nagiging bahagi ng mas malaking layunin, ang magbigay ng buhay at pag-asa sa bawat nilalang. Sa mga sumunod na linggo, nagpatuloy ang bayan nila Kandula at Dalisay sa kanilang misyon upang alagaan ang kalikasan. Ang mga puno ng niyog na itinanim nila ay nagsilbing simbolo ng kanilang pag-asa at lakas. Ang bawat prutas ng niyog ay nagsilbing paalala ng mga sakripisyo na ginawa ng kalikasan upang mapanatili ang balanse sa mundo. Sa bawat hakbang nila, nagsilbing gabay ang mga puno, ang kalikasan, at ang mga aral ng buhay na kanilang natutunan. Ang mga puno ng niyog na naging simbolo ng lakas ay nagsilbing pagninilay-nilay sa kahalagahan ng sakripisyo. Ang buhay sa mundo ay puno ng mga pagsubok, ngunit tulad ng punong niyog, ang mga nilalang na may malasakit at pagmamahal ay magtatagumpay sa kabila ng lahat ng bagyo at unos. Sa ilalim ng punong niyog, nagsimulang magdasal ang mga tao at nagpasalamat sa kalikasan. Nagbigay sila ng mga biyaya at sa bawat bagong puno ng niyog na itinanim nila, nagsilbing paalala ang punong iyon ng sakripisyo, lakas at pag-asa na magsisilbing gabay sa mga susunod na henerasyon. Ang kalikasan ay patuloy na magbibigay ng buhay at sa bawat sakripisyo, ang pag-asa ay muling magbabalik. Matapos ang matinding sakripisyo ng punong niyog at ang pagbabalik loob ng mga tao sa kalikasan, nagsimula ang mga linggo ng pagbabago. Ang bayan nila Kandula at Dalisay ay muling bumangon at ang kalikasan ay nagsimulang magbalik sa kanyang balanseng kalagayan. Bagamat nasira ang ilan sa mga puno ng niyog at ang mga ilog ay nagbaha, nagsimula nang magbukas ang mga mata ng bawat nilalang sa tunay na halaga ng sakripisyo, pagmamahal at pag-aalaga sa kalikasan. Sila Kandula at Dalisay ay patuloy na nagtrabaho kasama ang kanilang komunidad. Nagpatuloy ang kanilang pagtatanim ng mga bagong puno kasama na ang mga puno ng niyog
na nagsilbing simbolo ng kanilang layunin. Ang bawat puno ay hindi lamang isang halaman na itinanim sa lupa, kundi isang mensahe na nagsasabing hindi matitinag ang kalikasan sa mga pagsubok, tulad ng hindi matitinag na lakas ng bawat nilalang na patuloy na nagsisilbing tagapangalaga sa kalikasan. Habang ang komunidad ay nagsimula ng magtulungan upang buuin muli ang kanilang bayan, isang malaking tanong ang bumangon sa puso ni Lakandula. Paano kaya nating mapapanatili ang balanse ng kalikasan? Paano natin masisiguro na ang ating mga anak at mga susunod na henerasyon ay magmamahal at mag-aalaga sa kalikasan tulad natin? Ito ang mga tanong na patuloy niyang ipinagpapalipas sa bawat araw na dumaan. Si Dalisay, na palaging may malasakit sa bawat nilalang, ay lumapit kay Lakandula. Lakandula, ang sagot ay simple. Hindi natin kailangan ng magarbong mga plano at galak upang magtagumpay. Ang kailangan natin ay patuloy na pagmamahal at malasakit. Kung magtutulungan tayo, magbabago ang ating mundo. Ang bawat tao, bawat nilalang, at bawat puno ay may layunin. At sa bawat hakbang na ginawa natin, magbibigay tayo ng buhay at pag-asa sa kalikasan. Nagpatuloy si Dalisay. Kailangan nating ipagpatuloy ang ating layunin na magtanim at mag-alaga ng kalikasan. Ang bawat puno ng niyog na itinanim natin ay isang patunay ng pag-asa na kahit sa gitna ng mga bagyo, ang kalikasan ay patuloy na magbibigay ng buhay. Habang sila ay nag-uusap, nakita ni Lakandula ang isang malaking puno ng niyog sa gitna ng kanilang bayan. Ito ang puno na unang itinanim nila at ngayon ito ay nagiging simbolo ng lahat ng kanilang mga pagsusumikap at sakripisyo. Ang matayog na puno ng niyog ay matibay at sa kabila ng lahat ng bagyong dumaan, hindi ito natitinag. Ang mga sanga nito ay puno ng mga bagong dahon at prutas at ang kanyang mga ugat ay malalim, umaabot sa kalaliman ng lupa. Sa ilalim ng puno ng niyog, ang kalikasan ay muling magbibigay ng buhay. Wika ni Lakandula habang pinagmamasdan ang puno. Ito ay nagsisilbing paalala ng lahat ng sakripisyo at pagmamahal na ginawa natin upang mapanatili ang balanse ng mundo. Ang bawat sanga nito ay nagsilbing pagninilay-nilay sa ating mga ginawa. Habang pinagmamasdan nila ang puno ng niyog, nagdesisyon si Lakandula at Dalisay na magsimula ng isang proyekto upang magtanim ng mas maraming puno ng niyog at iba pang mga puno sa buong bayan. Ang layunin nila ay hindi lamang magtanim, kundi magbigay gabay at magturo sa mga tao kung paano nila dapat alagaan ang kalikasan at kung paano nila maiwasan ang mga pagkasira ng kalikasan sa mga darating na taon. Magsisimula sila sa isang malaking kampanya na tatawagin nilang Pagbangon ng Bagyong Kailanman. Isang proyekto na magsusulong ng pangangalaga sa kalikasan at pagtatanim ng mga puno sa lahat ng sulok ng bayan. Sa bawat puno ng niyog na kanilang itatanim, isang mensahe ang ipadama nila sa lahat ng tao na sa kabila ng lahat ng pagsubok, ang kalikasan ay may kakayahang magbigay buhay at pag-asa. Naglakbay sila Lakandula at Dalisay sa bawat bayan.
Nagtuturo sa mga tao kung paano magtanim ng mga puno, mag-aalaga ng mga halaman, at magbigay ng proteksyon sa mga hayop kasama ang kanilang komunidad. Nagpatuloy sila sa pagpapalaganap ng mensahe ng pagkakaisa sa kalikasan. Ang bawat punong itinanim nila ay nagsilbing simbolo ng isang bagong pag-asa at pagkakataon. Ang bawat sanga, bawat dahon, at bawat ugat ay nagsilbing patunay ng kanilang pagmamahal at malasakit sa kalikasan. Siya, ang Diyos ng kalikasan, ay patuloy na nagmamasid sa kanilang mga pagsusumikap. Ang bawat hakbang na ginawa ni Lakandula at Dalisay ay nagsilbing gabay ng lahat ng nilalang. Wika ni siya mula sa kalangitan. Sa kanilang mga sakripisyo at pagmamahal sa kalikasan, ipagpapatuloy nila ang misyon ng bawat nilalang sa mundo, ang magbigay buhay at pag-asa sa bawat isa. Habang ang bayan ni Lakandula at Dalisay ay patuloy na bumangon, napansin nila na ang mga puno ng niyog ay nagsimulang magbigay ng mas maraming prutas. Ang mga prutas na ito ay nagsilbing simbolo ng biyaya ng kalikasan, isang pagninilay-nilay sa lahat ng mga sakripisyo na ginawa ng bawat nilalang upang magtagumpay. Sa bawat pag-aani ng prutas, ipinagdiwang nila ang muling pagbangon ng kalikasan at ang hindi matitinag na lakas ng kalikasan na nagsisilbing gabay sa kanilang buhay. Ang pagbangon ng bagyong kailanman ay hindi lamang isang proyekto na nagsusulong ng pangangalaga sa kalikasan, kundi isang paalala na ang bawat hakbang patungo sa isang mas maganda at mas maligaya na mundo ay nagsisimula sa mga simpleng hakbang sa pagtulong, pagmamahal at pagkakaisa. Ang pagbangon ng bagyong kailanman ay nagsimulang magbunga ng magagandang resulta. Ang bayan ni Lakandula at Dalisay ay naging isang buhay na halimbawa ng kung paano ang isang komunidad ay maaaring magtagumpay sa pagtutulungan at malasakit sa kalikasan. Habang patuloy nilang tinatanim ang mga puno, ang bawat puno ng niyog na kanilang inaalagaan ay nagsisilbing simbolo ng kanilang bagong misyon, ang maging mga tagapangalaga ng kalikasan at maging halimbawa sa iba pang mga komunidad sa buong mundo. Sa ilalim ng mga puno ng niyog, nagsimula silang magdaos ng mga pagtuturo para sa mga kabataan. Si Lakandula at Dalisay ay nagsimula ng isang paaralan na tinawag nilang Bunga ng Pag-asa, kung saan ang mga kabataan ay tinuturuan ng mga mahahalagang aral tungkol sa kalikasan, sakripisyo at pagmamahal sa mga nilalang na nakapaligid sa kanila. Ang mga kabataan ay natututo hindi lamang ng mga praktikal na kaalaman tungkol sa pagtatanim ng mga puno at pangangalaga sa kalikasan, kundi pati na rin ng mga aral tungkol sa kahalagahan ng bawat nilalang at ang koneksyon ng lahat sa isang mas malaking layunin. Si Lakandula bilang guro at tagapagturo ay nagsimulang magturo sa mga kabataan tungkol sa coconut tree at kung paano ito hindi lamang isang puno ng buhay at pag-asa, kundi isang simbolo ng sakripisyo at pagtutulungan. Ang puno ng niyog, wika ni Lakandula, ay isang magiting na puno na nagsilbing guro
sa atin. Hindi ito basta-basta natitinag ng mga bagyo. Sa kabila ng lahat ng unos na dumaan, ang mga puno ng niyog ay patuloy na nagbigay buhay at lakas. Ang mga kabataan ay nakikinig sa bawat salita ni Lakandula at Dalisay at unti-unti nilang nauunawaan ang kahalagahan ng mga aral na ipinapasa sa kanila. Bawat isa sa kanila ay nagsimulang magtanong tungkol sa kalikasan, kung paano nila ito maaalagaan at paano sila magiging bahagi ng mas malaking layunin sa mundo. Natutunan nila ang kahalagahan ng bawat puno, halaman, hayop at ang bawat patak ng ulan na bumabagsak mula sa langit. Nalaman nila na ang kalikasan ay hindi lamang isang bagay na makikita, kundi isang buhay na may mga layunin at misyon. Bakit po ba natin itinuturo sa kanila ang tungkol sa coconut tree? Lakandula? Tanong ng isa sa mga batang mag-aaral. Ngumiti si Lakandula at sagot, sapagkat ang coconut tree ay simbolo ng buhay, sakripisyo at pag-asa. Bawat bahagi ng puno ng niyog ay may layunin. Mula sa mga dahon nito, sa mga prutas at maging sa mga ugat, lahat ng bahagi ng puno ng niyog ay may gamit at kahalagahan. Gaya ng buhay ng tao, kailangan nating magtulungan at magbigay para sa kapakanan ng iba. Si Dalisay, na palaging katuwang ni Lakandula sa mga pagtuturo, ay nagbigay ng halimbawa. Sa bawat buto ng niyog na itinanim natin, may pagkakataon na magsimula ng buhay. Hindi lang sa pagtatanim, kundi sa pangangalaga at pagmamahal. Kung matututo tayo na magtulungan, makikita natin na ang bawat puno ng niyog ay magbubunga ng mga biyaya. Isang araw, habang ang mga bata ay nagsasagawa ng kanilang araling pangkalikasan sa ilalim ng mga puno ng niyog, isang bata ang nagtangkang magtanim ng sariling puno ng niyog. Si Mateo, isang batang puno ng pag-asa, ay nagpasya na magtanim ng isang punla sa tabi ng isang matandang puno ng niyog na nagsilbing saksi sa lahat ng sakripisyo at pagmamahal ng komunidad. Teacher Lakandula, paano ko po ito aalagaan? Tanong ni Mateo habang hawak ang punla. Naglakad si Lakandula patungo kay Mateo at tinanong siya ng isang mahalagang katanungan. Mateo, kung paano mo aalagaan ang punla ay magiging gabay mo sa pagtulong sa kalikasan. Ano ang magiging layunin mo sa pagtanim ng puno? Si Mateo, na medyo nag-isip, ay sumagot ng mahinahon. Ang layunin ko po ay magtanim ng puno upang makatulong sa mga tao, upang magbigay lilim at magbigay buhay sa kanila. Si Lakandula ay tumango. Tama ka, Mateo. Ang mga puno ng niyog ay nagiging simbolo ng pagkakaisa at malasakit. Ang bawat puno ay nagsisilbing guro sa atin. Matututo tayo mula sa kanilang tibay at pagiging matatag at sa kanilang mga prutas. Matututo tayo kung paano magbigay ng biyaya at magtulungan. Ang mga batang mag-aaral, pati na ang mga tao sa bayan, ay nagsimulang magtanim ng kanilang mga puno at magbigay ng malasakit sa kalikasan. Hindi lamang sila nagtatanim, kundi sila ay nagtataguyod ng isang mas malalim na pag-unawa sa kanilang relasyon sa kalikasan at sa bawat nilalang na nakapaligid sa kanila. Ang bawat puno ng niyog na kanilang itinanim ay nagsilbing paalala ng kanilang mga misyon at layunin bilang tagapangalaga ng kalikasan, bilang bahagi ng kanilang pangako
sa kalikasan. Nagsimula silang magsagawa ng mga aktibidad upang magtulungan sa pagtatanim ng mga puno at pag-aalaga ng kalikasan. Ang komunidad ay nagsimulang magkaroon ng mas malalim na ugnayan sa bawat isa at sa kalikasan. Ang bawat hakbang na kanilang ginawa ay nagsilbing hakbang ng bagong pag-asa para sa mundo. Habang ang mga puno ng niyog ay nagsimulang magbigay ng mas maraming prutas at ang kalikasan ay nagsimulang magbalik sa kanyang tamang balanse, natutunan ng bawat isa na ang mga sakripisyo at malasakit sa kalikasan ay hindi lang sa isang tao kundi sa buong komunidad. Nagsimulang magtulungan ang lahat mula sa mga bata hanggang sa matatanda upang mapanatili ang kalikasan at upang matutunan ng bawat isa ang tunay na halaga ng pagkakaisa at pagmamahal sa kalikasan. Ang mga puno ng niyog na itinanim sa pamamagitan ng mga aral nila Kandula at Dalisay ay nagsilbing gabay sa komunidad. Hindi lamang ang mga prutas nitong magbigay ng biyaya, kundi ang bawat hakbang sa pagtatanim at pangangalaga sa kalikasan ay naging isang buhay na simbolo ng mga aral na ipinasa sa bawat nilalang. Isang paalala ng sakripisyo, pagmamahal at pagkakaisa na walang katapusan. Ang araw ay sumikat sa isang bagong umaga at ang kalikasan ay muling nagbigay ng buhay sa buong bayan ni Lakandula at Dalisay. Ang mga puno ng niyog na itinanim nila at ng kanilang komunidad ay nagsimulang magbigay ng mas maraming bunga at ang mga hayop na dating nawalan ng tirahan ay muling nakabalik sa mga kagubatan. Ang mga tao sa bayan ay nagsimulang magtulungan at magbigay ng mas malalim na malasakit sa kalikasan. Ang bawat isa ay nagsisilbing tagapangalaga ng mundo na ibinigay sa kanila. Sa bawat puno ng niyog na itinanim nila, isang simbolo ng pagkakaisa at pag-asa ang nagsimula na magbigay liwanag sa kanilang buhay. Si Lakandula at Dalisay ay patuloy na naging gabay sa kanilang komunidad, habang ang mga kabataan ay natututo ng mga aral tungkol sa kalikasan at ang mga matatanda ay patuloy na nag-aalaga sa mga puno at mga halaman. Natutunan nilang ang pagmamahal sa kalikasan ay hindi isang pansamantalang gawain lamang. Ang kalikasan ay hindi dapat tingnan bilang isang bagay na maaari lamang magamit at tapon. Sa halip, ito ay isang buhay na nilalang, isang nilalang na may halaga, layunin at kahalagahan sa bawat isa. Isang araw, habang sila Kandula at Dalisay ay naglalakad sa kanilang bayan, nakita nila ang mga batang mag-aaral na nag-aalaga ng kanilang mga punla ng niyog. Ang mga batang ito ay nagsimulang magtanim sa bawat sulok ng bayan at ang kanilang mga mukha ay puno ng saya at pagmamahal. Habang ang mga punla ng niyog ay lumalaki, nagsimula rin silang magbigay ng mga prutas at buhay sa mga tao. Ang bawat puno ay nagsilbing paalala ng sakripisyo, lakas at pagmamahal na ipinagkaloob sa kalikasan. Lakandula, tingnan mo, wika ni Dalisay. Ang mga kabataan ay nagsimulang magtanim ng kanilang sariling mga puno. Ang bawat punla na kanilang itinanim ay nagsisilbing simbolo ng ating layunin, ang magbigay buhay at magtulungan upang mapanatili ang balanse ng kalikasan. Sila Kandula ay ngumiti at tumingin sa mga batang nag-aalaga ng kanilang mga punla. Tama ka, Dalisay.
Ang bawat punla na itinanim ng mga kabataang ito ay magsisilbing paalala ng pagmamahal at malasakit na patuloy nating ipinaglalaban. Ang kalikasan ay hindi natitinag at ang ating mga sakripisyo ay magiging bahagi ng isang mas malaking layunin. Habang ang mga punla ng niyog ay lumalaki at ang kalikasan ay patuloy na nagiging masigla, napansin nila ni Dalisay na ang mga puno ng niyog ay nagsimulang magbunga ng mas maraming prutas. Ang mga prutas na ito ay nagsilbing biyaya ng kalikasan at nagbigay ng kasiyahan sa buong bayan. Ang bawat isa ay nagsimulang magpasalamat sa mga puno at kalikasan na nagbigay buhay at sustansya sa kanilang komunidad. Isang araw, habang sila Kandula at Dalisay ay naglalakad sa ilalim ng isang matayog na puno ng niyog, napansin nila ang isang bagay na hindi nila inaasahan. Ang puno ng niyog na ito na kanilang itinanim noon ay nagkaroon ng mga bagong sanga at dahon. Ang punong ito na matibay at matatag ay nagsimulang magbigay ng mas maraming bunga at ang mga bunga nito ay nagsymbolize ng bagong pag-asa at pagninilay. Ang punong ito, wika ni Lakandula, ay nagsisilbing simbolo ng ating pag-ibig at sakripisyo. Sa kabila ng lahat ng pagsubok na dumaan sa ating buhay, ang kalikasan ay patuloy na magbibigay ng lakas at buhay sa atin. Si Dalisay ay nagpatuloy. Ang bawat puno ng niyog na itinanim natin ay nagsilbing gabay sa ating mga hakbang. Sa bawat sakripisyo at pagmamahal na ibinigay natin sa kalikasan, ang ating mga aral ay nagsisilbing liwanag sa susunod na henerasyon. Ang mga puno ng niyog na itinanim nila na nagsimbolize ng lakas at tibay ay patuloy na lumago at magbigay ng buhay sa mga susunod na henerasyon. Ang kalikasan ay naging isang buhay na guro na nagtuturo sa mga tao ng mga aral ng pagmamahal, pagkakaisa at sakripisyo, habang ang bawat puno ng niyog ay patuloy na namumunga. Nagsilbing paalala ito na sa kabila ng lahat ng pagsubok, ang kalikasan ay patuloy na magbibigay ng pag-asa. Sa mga huling araw ng kanyang paglalakbay, natutunan ni Lakandula na ang kalikasan ay hindi lamang isang bagay na magagamit, kundi isang buhay na nilalang na dapat alagaan, mahalin at igalang. Ang bawat puno ng niyog, mula sa pinakamaagang punla hanggang sa matayog na puno, ay nagsilbing gabay at paalala sa kanilang misyon. Ang kalikasan, tulad ng punong niyog, ay magtatagumpay sa kabila ng lahat ng bagyo, unos at pagsubok, isang simbolo ng walang katapusang pagmamahal, pagkakaisa at sakripisyo. Sa ilalim ng punong niyog, nagtipon-tipon ang buong bayan. Ang bawat tao, bata at matanda ay nagdasal at nagpasalamat sa kalikasan, sa mga puno ng niyog at sa bawat hakbang na kanilang ginawa upang mapanatili ang balanse ng mundo. Nagbigay sila ng mga biyaya at nagsimulang magtulungan upang mapanatili ang kalikasan at itaguyod ang mga aral ng pagmamahal at sakripisyo. Sa paglipas ng panahon, ang bayan ni Lakandula at Dalisay ay naging isang halimbawa ng kung paano magtagumpay ang isang komunidad
sa pagtutulungan at malasakit. Ang mga puno ng niyog ay patuloy na magbibigay buhay at lakas, at ang mga aral ng kalikasan ay magpapatuloy na magsilbing gabay sa bawat susunod na henerasyon. Ang walang hanggan pag-ibig ng coconut tree ay nagsilbing simbolo ng lakas, pagmamahal at pagkakaisa, mga aral na patuloy na ipapasa sa bawat nilalang sa mundo. Sa bawat puno ng niyog na itinanim, sa bawat hakbang na ginawa, ang kalikasan ay magbibigay pag-asa at liwanag sa lahat ng nilalang sa mundo